Tayo ay mahigit isang taon na matapos ang massacre ng mga Druze sa Sweda, sa bundok ng mga Druze, kung saan halos 2,000 Druze ang napatay ng mga tribone Bedouin at ilang puwersa ng gobyerno na sinuportahan din ng pamahalaan. At Himikayat ng bagong pamahalaan sa Damasco. kaya mahigit isang taon lang ang lumipas mula sa mga pangyayaring iyon. Ano ang ibig ko sabihin? Maari mo bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng mga Druze sa Syria ngayon at ang kanilang ugnayan sa Damasco makalipas ang isang taon? Sa totoo lang halos wala talagang ugnayan sa pagitan ng bagong pamahalaan sa Damasco at ng Sweda province na karamihan ay mga Druze. At kailangan natin maunawaan yon. Ang komunidad ng Druze sa Sweda na pinamumunuan ni Sheikh Salman Al-Hajiri, ang kanilang pinunong pampolitika ay may napakalalim na kawalan ng tiwala sa bagong pamahalaan sa Damasco. Sa katunayan, nakikita nila ito bilang mga milisya ng ISIS at mga fundamentalistang grupong ekstremistang Islamista na siyang kumontrol sa Damasco. At dahil dito, hindi sila handang makipag-usap o makipagnegosasyon sa bagong pamahalaan sa Damasco. Sa kabilang banda, naunawaan mo naman yun ng mabuti. Ang bagong pamahalaan sa Damasco ay tinitingnan ang komunidad ng Druze sa Sweda at ang kanilang pamunuan bilang isang grupo na malinaw na pumapanig sa Estado ng Israel. At dahil doon, nagiging napakakomplikado ng buong sitwasyon. Hanggang sa punto na kung nagkaroon ka ng pagkakataon na basahin ang pinakabagong ulat ng United Nations na isinulat, sugo sa lalawigan ng Sweda, at malinaw niyang isinulat, halos walang anumang pag-unlad sa relasyon sa pagitan ng lalawigan ng Sweda at ng bagong pamahalaan sa Damasco. At may malinaw na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig hanggang sa punto na hindi niya nakikita ang anumang pag-unlad sa malapit na hinaharap sa pagitan ng dalawang panig. Ngayon, nakialam ang Israel hindi lang sa salita, kundi pati sa pamamagitan ng puwersang militar upang protektahan ang komunidad ng Druze sa Timog Syria. Hanggang sa anong antas? Saan sa Damasco? Sinasabi nila na ang pakikialam ng Israel sa kanilang panloob na usapin ay nakakahadlang sa pag-abot ng kasunduan, isang kasunduan para maiwasan ang sigalot sa pagitan ng Israel at Syria. Paulit-ulit na sinabi ni Punong Ministro Netanyahu pati ngayong araw na hindi iiwan ng Israel ang mga kapatid nilang Druze sa Syria. Tama, sa tingin mo ba, ginagamit din ito ni Netanyahu bilang paghahanda sa nalalapit na halalan para subukang mahikayat ang mga Druze na bumuto para sa kanya? Sa totoo lang, may malalaking tanong ako tungkol sa pananaw ng gobyerno sa lalawigan ng Sweda at komunidad ng Druze sa Syria. Dahil kung babalikan natin sandali ang Hulyo 2025, maintindihan natin yon. Ang interbensyon ng Israel o ng IDF ay dumating lamang 48 oras matapos salakayin ng mga bagong puwersa ng gobyerno ang lalawigan ng Sweda na nagdulot ng pagkamatay ng 1,000 at 700 na mamamayang Druze noon. At ang isa pang bagay ay patuloy nating tinatanong, mahigit 1 taon na ang lumipas mula noon. Kaya ano na ang ginawa ng Estado ng Israel para suportahan ang komunidad ng Druze sa Syria? Kaya pagkatapos ng lahat ng mga pangakong ito mula sa panig ng punong ministro at ng kasalukuyang gobyerno, wala pa tayong nakikitang tunay na pag-unlad sa kalagayan ng mga Druze sa Syria. At nakakalungkot yon dahil sa maraming paraan. Dahil dito, napilitan ang mga hindi sang-ayon sa interbensyong ito, interbensyon mula sa panig ng Israel, na muling mapunta sa ilalim ng bagong ekstremistang gobyerno sa Damasco. Sa kabilang banda, nabawasan ang tiwala sa pagitan ng pamunuan sa lalawigan ng Sweda at ng Israel.
Kaya ang inaasahan ko ang interbensyon ng Israel sa mga usaping Druze sa Syria ay dapat mas higit pa kaysa sa nagawa ng gobyerno ng Israel hanggang ngayon. At ngunit may isa pang punto na kailangan nating maging tapat tungkol dito. Ito ang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Interes ng Israel, una sa lahat, na ang komunidad ng Druze sa Timog Syria ay mamuhay ng payapa at ligtas. Dahil sila ay nasa mismong hilagang hangganan natin. At sila ang unang linya ng depensa ng Israel. Hinaharap nila ang bagong ekstremista at fundamentalistang gobyerno ng ISIS na ngayon ay nasa Damasco, suportado ng gobyerno ng Turkey at ni Erdogan. Kaya ito ay isang hamon na makakaapekto sa Israel sa hinaharap. Ngayon, sa ganitong pananaw na nakatuon sa hinaharap, gusto kong lumipat ng kaunti sa nalalapit na halalan. Tumatakbo ka sa primary elections ng susunod na buwan para sa partido ng mga demokrata sa ilalim ng pamumuno ni Yair Golan. Sino si Yair Golan? Una sa lahat, bakit ang mga demokrata? At pangalawa, ano ang iniaalok ni Yair Golan tungkol sa isyung ito ng ugnayan ng Israel? O pagbalanse ng ugnayan sa pagitan ng mga kapatid nating Druze sa Syria, ngunit sinusubukan ding magdala ng positibo at makabuluhang relasyon sa pamahalaan ng Syria. Sige, sasagutin ko ang dalawang bahagi ng iyong tanong. Sa unang bahagi, kailangan kong sabihin na ang Demokratikong Partido ang kumakatawan sa mga halaga, mga pinahahalagahan ko at mga pananaw ko para sa hinaharap ng Estado ng Israel sa maraming paraan. Pero igit sa lahat, ito ay dahil ipinapakita nito ang paraan kung paano ko gustong makita ang Israel bilang isang demokratiko, liberal na estado at isang estado na nagbibigay ng pantay na karapatan para sa lahat ng mamamayan nito ayon sa diwa ng Deklarasyon ng Kalayaan. Kaya napakahalaga nito para sa akin. At iyan, masasabi ko, ang pangunahing dahilan kung bakit ako ngayon ay tumatakbo para sa isang pwesto sa Demokratikong Partido. Ngayon, tungkol sa ikalawang bahagi ng iyong mga tanong, naniniwala ako na si Yair Golan, bilang dating pinuno ng North Command at ng IDF, ay lubos na nakakaunawa sa pagiging sensitibo ng rehiyong iyon. At nauunawaan din niya kung gaano kahalaga na ang komunidad ng Druze sa Timog, bahagi ng Syria, ay mamuhay ng ligtas at payapa. At kung paano sila maaring maging ating unang depensa at proteksyon laban sa ekstremistang pamahalaan sa Damasco.